Kinakailangan sa atin kasi matibay ang pundasyon natin. Paano tayo titibay? Kailangan ang mga pagtuturo sa atin sa mga ganitong pagsamba, kinakailangan kasi yung mga aral at utos ng Diyos, ating sinasampalatayanan, hindi natin pinag-aalinlanganan, itinatanim natin sa ating puso, para nang sa ganun, tumibay tayo sa ano? Sa pananampalataya. Para nga yung taong yun na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kaya napakatibay. Tingnan ninyo mga kapatid, subok na natin ito. Dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa kapighatian, sa kahirapan. Iba't ibang uring mabibigat na suliranin. Pero bakit hanggang ngayon, Iglesia ni Cristo pa rin kayo? Ano dahilan? Naging matatag, naging matibay kayo. Sapagkat nang hawa kayo sa mga salita ng Diyos na itinuro sa atin, hindi kayo nag-alinlangan. Ipagpatuloy natin yan, mga kapatid. Sapagkat gaya nga ng sabi namin sa inyo, hindi nabubuti ang buhay sa mundong ito sapagkat malapit na tayo sa araw ng kawakasan. Kaya lalo tayong dapat magpakatibay. Paano po tayo titibay? Manghawak tayo sa mga aral ng Diyos na itinuro sa atin. Huwag tayong mag-aalinlangan doon. Huwag tayong lalabag sa kanyang mga kalooban. Sapagkat yon ang ikatatatag natin. Pagka tayo ay nanghawak sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Para kang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kaya anuman ang dumating na kalamidad, namamalaging nakatayo ang kanyang bahay. Mga kapatid, kaya namin sinasabi ito sa inyo, mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mapariwara, mapahamak, at lalong ayaw namin hindi kayo maligtas.